Ang isa sa 7 tagapagtanggol ng seryo na si Suboshi ay may kakambal na nasawi. Ito ay nagngangalang Amiboshi. Sa tindi ng sama ng loob, ipinasya nitong maghiganti sa pamilya ni Tamahome. Nadatnan siya ni Tamahome ngunit huli na ang lahat. Isinusumpa ko rin na tatawagin kong Susaku upang mapangalagaan si Tamahome at ang lahat ng mamamayan sa bayang ito. Hindi nagtagal, ang nahirang na Suzaku at ang kanyang mga tagapagtanggol ay naglakbay patungo sa imperyo ng Hokan kung nasaan si Genbu para hanapin ang Shinzaho. Ang susi sa misteryo. Kuya Kenny? Miyaka? Ang buhok ni Miyaka nag-uugnay sa aming dalawa ngayon. Katulad ng uniforme nila ni Julie na nag-ugnay sa kanilang dalawa noon. Kailangan mapag-aralan ko na mabuti ang librong ito. Kenny, saan ka pupunta? Tatakas ka, ha? Nakita mo ba yun? Ang ganda babae! Sexy! Ha? Saan? 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 Nahuli rin kita. Ikaw pala, Jerry. Nagmamadali ako eh. Sige, maiwan muna kita. Nagdadahilan ka pa. Bayaran mo na utang mo kung ayaw mo masaktan. Huwag, kaibigan. May malaki akong problema. Nagpapalusot pa to. Anong sinabi mo? Nasa loob ng lumang librong ito ang kapatid mong si Miyaka? Shhh! Gumagawa ka na naman ng style para makautang ka na naman. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Ayon sa librong ito, si Miyaka nahirang na maging Suzaku. At kapag natipon na niya ang 7 tagapagtanggol, maaari siyang humiling ng kahit ano at ito ay matutupad. Ngunit siya'y nabigo. Pati nga matalik niyang kaibigan na si Julie ay nahigop din ang librong ito. Ngayon sila'y mortal na magkaaway. Tamahome. Sinasabi mo bang wala akong halaga sa'yo at hindi mo na ako gustong makita pa? Kahit kailan hindi kita makakalimutan. Ikaw ang palaging nasa isip ko kahit na nakabalik na ako sa aming mundo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Mahal na mahal kita. Ayokong manganib ang buhay mo dahil lamang sa isang katulad ko. Bakit? Anong nangyari? Hindi ako makagalaw. Masakit ba? Alam mo ba kung nasan tayo? Nasa loob tayo ng templo ni Seryu para hindi ka matulungan ng iyong mahal na si Tamahome. Julie, bakit mo ginagawa sa akin to? Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin? Iniwan mo akong mag-isa, tapos malalaman kung bumalik ka lang pala dahil kay Tamahome? Maswerte ka, dahil laging may nag-aalaga sa'yo, samantalang sa akin wala. Kung nalalaman mo lang niya ka. Ang dinanas kong hirap, ilang beses kitang tinawag pero wala ka. Pinabayaan mo ako mag-isa. Julie. Ikaw ang may kasalanan ng lahat! Paano ka ngayon, Miyaka? Minamahal ko rin si Tamahome. Miyaka, gagawin kong lahat para maagaw siya sa'yo. Tamahome. Miyaka. Mag-iingat ka, Miyaka. Ikaw si Tamahome, hindi ba? Nangako kayo na hindi nyo nasasalakayin ng Conan pag sumunod ako sa inyo. Tinutupad namin ang aming pangako. Tayo na, nakahanda na iyong kabayo.
Wala kang karapatan para tawagin ang aking pangalan. Basura ka lang. Tamahome! Nasaan ka na? Sumagot ka! Miyaka, huwag mo akong iiwan. Hindi ka maaaring mamatay. Suzaku, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Si Miyaka, huwag mo siyang hayaang mawala. Miyaka! Ganun ba, sa wakas? Anong binabalak niyong gawin? Nagsisimula ng aking mga plano. Anong plano? Sa ngayon, hindi pa rin nila alam pero nasa loob na ng Conan ang ating espiya. Ang sulat sa iyong braso ay... Ayon sa matatanda, ang kambal ng magkapatid ay mas matibay ang pagbubuklod kaysa sa ordinaryo magkapatid. Kung ganun, ang espiya natin sa loob ng Conan ay... Ang aking kakambal at nag-iisang kapatid. Ang kinatawan ng Suzaku ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng seremonya upang tawagin ang Suzaku. Subalit hindi nila alam ang pangalib na idudulot ng mga taga-imperyo ng Koto. Ha? Ito, baka makatulong to. Ayun, nahanap ko rin sa wakas. Ang kapal naman kasi na librong to eh. Ay, thank you ah. Makinig ka. Ayon sa alamat ng sinaunang Tsina, ang kalawakan ay naglalaman ng 28 planeta. Ang pagkakaayos ng mga ito ay tumutugon sa 4 na pangunahing dulo ng kumpas, kaya may 7 planeta bawat kumpas. Ang tagapangalaga sa silangan ay si Seryu, sa hilaga naman ay si Genbu, sa kanluran ay si Byako, at sa timog naman ay si Suzaku. Sa tulong ng encyclopedia ito, naintindihan ko rin ang pinagsasasabi mo. Okay rin ano? Sino ba mag-aakala na may ganitong libro dito sa library? At nakasulat din sa librong ito na kapag may nakitang kakaiba sa ayos ng mga bituin ng mga taga-sinaunang Tsina, tiyak na may masamang mangyayari. Ah, kaya naman pala ganun katindi ang paniniwala nila sa aklat ng langit at lupa. Kenny, sino naman itong si Inosuke Okuda? Ha? Ewan ko. Wala dito. Sige pa. Ang bagal mo naman mag-type. Para namang ikaw ang magaling. Sino nga ba yon? Inosuke Okuda. Okuda. Inosuke. Sa 3rd floor. Mahanap ang kasulatan tungkol sa kanya. Dito. Okuda. Okuda. Ay, nasaan ka na, Okuda? Heto, isang propesor na nabuhay ng Taisho era. Pati nga. Taisho. E di mahigit 70 taon na nakalipas. Siya pala nakadiskubre ng aklat ng langit at lupa sa China. Ano pa? Dinala niya dito sa bansa ang aklat. At hindi nagtagal, nagpatiwakal siya matapos niyang paslangin ang kaisa-isa niyang anak na babae na nagngangalang Takiko noong taong 1923. Nagawa niya yung sa pinakamamahal niyang anak matapos siyang dali ng libro dito mula sa China? Bakit kaya? Anong nangyari?
Nabasa kaya ni Kuya Ken yung libro? Pero bakit buhok ang nag-uugnay sa aming dalawa? Imposible namang may falling hair ako, wala naman sa lahi namin nakakalbo. Tamahome, may dala akong pagkain. Naku, ang lakas naman humilik nito. Kung sa bagay, ilang araw din siyang napuyat, kaya dapat lang na magpahinga siya. Ay! Tamahome, wag mo ko yakapin! Okay naman siguro, mahimbing naman ang tulog niya at pihadong nananaginip lang. Siguro, kung nandun kami sa aming mundo, ordinaryong estudyante rin lang siya at kami rin ang magkakatuluyan. Sa kanya rin ako kukopya ng homework. Ha? Naku! Anong ginagawa mo sa akin? Miyaka, hindi ko akalaing pagsasamantalahan mo ang aking kahinaan. Ang kapal ng mukha mo. Kaya ako nandito dahil dinala kita ng pagkain. Tapos bigla mo na lang akong niyakap. Ganun ba? Sayang. Kung nagkataon pala, di sana nahalikan din kita at hindi ka papalag, no? Lethal injection gusto mo? Ayos na bang pakiramdam mo? Bakit? Nakikipagbiruan ka na kasi. Nalulungkot pa rin ako sa mga nangyari. Pero sinuri ko at ang iba pa ay nakiramay din. Kaya nabawasan ang aking dalamhati. At syempre, mas nabawasan pa dahil narito ka sa tabi ko. Hindi ko siguro ito makakayanan kung mawawala ka sa akin. Ipinaghanda ng masarap na pagkain ng nahirang na Suzaku si Tamahome. Hindi na importante yan. Ang gusto kong malaman ay kung bakit naganap ang karumal-dumal na pangyayaring yon sa mag-amang Okuda. Bawal mag-ingay dito sa library! Sorry po. Kenny, Ha? Ano yun? May napag-alaman pa ako. Makinig ka at babasahin ko sa'yo. Ayon sa librong ito na sinulat ni Okuda, isa sa mga tinuturing na di pangkaraniwang paniniwala ay ang pagbibigay pugay sa 4 na sagradong nilalang, kung saan isang seremonya ang kailangang gawin upang tawagin ang mga ito. At kapag nagawa na nila yun, maaari silang humiling ng kahit ano. Ganyan din ang ginawa nila Miyaka sa libro. Akin na. Ang seremonya para tawagin ang mga nilalang ay sinulat ng mga taga-sinaunang Tsina at tinawag nila itong aklat ng langit at lupa. Ang dahilan kung bakit ito tinuturing na balakyot na pananampalataya dahil ang mapipiling kinatawan ng tagapangalaga ay manggagaling pa sa ibang mundo. At sa takdang oras na matipon na ng nahirang na dalaga ang 7 bituin, maaari na niyang sambitin ang orasyon at pagkatapos humiling, kailangan na niyang ialay ang kanyang buhay sa sagradong nilalang. Kenny! Miyaka, naririnig mo ba ako? Kuya Kenny? Makinig ka mabuti! Kuya Kenny? Anong nangyari? Ha? Ewan ko. Miyaka, makinig ka mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Sikapin mo makabalik ngayon din sa ating mundo. Kung tamang hinala ko, marami masama mangyayari sa inyo ni Julie. At nakatayang inyong buhay. Ang aming buhay? Ano nangyari sa loob, Chiriko? Bigla na lang daw natulala si Miyaka. Nako, hindi na bago sa akin yan. Palagi na nangyayari sa kanya yon. Bakit, Chichiri? May nararamdaman ako. Kakaibang lakas. At para bang may naghihintay sa pagdating natin. Ang nag-uugnay sa atin ay ang buhok mo na naiwan nang higupin ka ng libro. Pakiusapan mo mga tagapagtanggol na tulungan ka makabalik ka agad. Hindi ba sinabi ko sa inyong bawal mag-ingay dito? Relax lang kayo. Magmadali ka na! Hindi pwede, kuya. Huwag sana matigas ang ulo mo, Miyaka. Huwag niyo nang tawagin na Suzaku. Pero bakit? Ano kayang nangyayari kay Miyaka? May nakain na naman kaya siyang hindi mabuti?
Maaari! Nakikiusap ako! Iiwan ko sila? Bakit? May pumipigil ba sa'yo? Miyaka, Sisi. Hindi pa ako maaaring bumalik. Tasky, sunugin mo ang buhok ko. Huh? Bilisan mo. O sige, sinabi mo eh. Sorry, kuya. Sagradong alam! Anong sinusunog niyo dyan? Teka lang. Ano bang teka-teka? Nagkamali ka, Miyaka. Sinulog mo ang kaisa-isa na gugnay sa ating dalawa. Sana maintindihan mo ko balang araw, kuya. Miyaka, alam mo bang ginawa mo? May binitiwan akong pangako, hindi ba? Kaya tutuparin ko ito. Chichi, anong nangyari? Kanina may naramdaman ako hindi pangkaraniwang lakas at hindi nagtagal nag-umpisa ng bumagyo. Napapalibutan tayo ng dagim. Dagim? Kagagawan kaya ito ni Soy? Hindi kayo lulubayan ng dagim na yan hanggat hindi lumulubog ang inyong barko. At sinisiguro ko sa inyong hindi kayo makakarating ng Hokan. Natutuyuin ka tubig din sa pamamagitan ng aking apoy! Sagradong! Hindi ako marunong lumangoy! Miyaka! Palibhasa gusto niya siya palagi ang bida. Huwag kayong mag-alala, tatapunan ko kayo ng lubid! Sige na, Tasky. Mauna ka na. Salamat! Kamusta na? Noriko, nahulog ka rin pala. Miyaka! Tamahome! Noriko! Hindi na sayang ang inyong pagkamatay. Buhay na buhay pa kami! Inaalon sila papalayo. Kailangan natin silang sagipin! Kapag tinamaan sila ng kidlat, tsak makukuryente sila. Kapit lang, Miyaka. Lumangoy tayo papunta doon sa batuhan! Miyaka! Ano ka ba naman? Bakit ba napakalampa mo? Ang pamahalin ko! Tamahome! Bilisan mo, Tamahome! Baka tamaan pa tayo ng kidlat! Tamahome, dalian mo! Unahin mo si Miyaka. Sige, bilis Tamahome, kaya mo yan! Tamahome! Naglakbay si Miyaka patungong Hokan kasama ang kanyang mga tagapagtanggol. Samantala, natagpuan ni Kenny at ng kanyang kaibigan ang sikreto ng aklat ng langit at lupa
at binalaan niya si Miyaka na bumalik sa kanilang mundo dahil kung hindi, ito ay mapapahamak. Hindi nahikayat si Miyaka at pinakiusapan niya si Tasky na sunugin ang ilan sa kanyang buhok na siyang tanging nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Kenny. Hindi nagtagal, isang maitim na ulap ang bumalot sa kanilang barko at ito'y naging sanhi ng isang malakas na bagyo. Silakbo ng labanan. Sinagip ni Tamahome ang nahirang na Suzaku sa pagkakalunod ngunit tinamaan siya ng kidlat. Nahila silang dalawa ni Noriko at sumilong sila sa isang kuweba. Iwanan niyo na ako dito. Iligtas mo si Miyaka. Tamahome! Halika na! Tamahome! Tamahome! Naririnig mo ba ako? Pabayaan mo na siyang makapagpahinga. Ewan ko ba, ano pa ba kaya ang kailangan niyang patunayan sa'yo? Makikita niya sa akin paggising niya. Mukhang mangingisda ang palaging gumagamit ng kuwebang ito. Maswerte rin tayo, no? May naiwang kagamitan para gumawa ng apoy. Oh, ano pang hinihintay mo? Hubarin mo ng damit mo. Ha? Kailangan natin patuyuin ang damit mo, kung hindi baka magkasakit ka. Ha? Naku, salamat na lang. Huwag mong sabihin na hihiya ka sa akin. Ang tagal na nating magkakilala. Pero, Noriko... Ang arte-arte mo. Ibalik mo sa akin ang hindi ang kasya sa'yo. Yan ang akala mo. Naku, anong gagawin ko? Lalaki nga pala si Noriko. Nakakahiya. Halika, Miyaka. Lumapit ka sa apoy para mainitan ka. Alam mo, ngayong wala nang pag-asang pag-ibig ko kay Hotohori. Siguro panahon na para ibaling ko ang pagmamahal ko sa isang babae. Nakita mo saan ang itsura mo? Namumula ka ba? Noriko! Tamahome! Nakakalalaki ka ba? Ha? Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Hindi mo ba naisip ko anong maaaring mangyari sa'yo nung tinamaan ka ng kidlat? Alam kong mahal mo si Miyaka at gusto mo siyang iligtas sa kapahamakan, pero hindi naman ibig sabihin no na kailangan mong ibuwis ang iyong buhay. Kung nagkaganon, ano nang mangyayari sa ating misyon? Pasensya na kayo. Alam niyo naman na ulila na akong lubos. Pati nga mga kapatid ko'y wala na rin. Kaya nga natatakot ako na baka mawala rin sa akin si Miyaka. Kung sa bagay, hindi kita masisisi dahil alam ko rin ang nararamdaman mo. Hindi niyo na itatanong na wala na rin ako ng minamahal sa buhay. Masakit. Chichiri, kailangan gumawa tayo ng paraan. Baka hindi tayo makaabot sa patutunguhan natin. Kailangan muna nating hanapin si Miyaka. Hindi tayo pwedeng tumuloy kung wala sila. Ang kapal-kapal kasi ng dagim na to. At nagsisilbi ito na harang kaya hindi ko naman maramdaman kung saan sila napadpad. Pero tinitiyak ko sa'yo, Chiriko, na ligtas sila. Kaya huwag kang mag-alala. Paano ko ba ito umpisahan? Tamahome, huwag kang titingin sa akin, ha? Nakatalikod ka naman eh. Gusto niyo bang makinig sa kwento ko o hindi? 10 taon pa lang ako noon. May nakababatang kapatid akong babae. Cory ang pangalan niya. Talaga? At kahit mas bata siya sa akin, magkamukha kami. Palagi nga kaming napagkakamalang kambal. Mabait at mapagbigay na bata si Corin, kaya naman mahal na mahal ko siya. Pero... Kuya! Huh? Corin? Corin?
Ryuen, wala na si Corin. Sayang lang ang mga luha mo. Mabuti pa kalimutan mo na siya. Hindi totoo. Hindi totoo ang sinasabi nila. Palagi tayong magkakasama. Mabubuhay ako bilang ikaw. Simula sa araw na to, ako na si Corin. Kaya pala naging binabai ka? Huwag kang nang istorba, hindi pa ako tapos magkwento. Hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ni Corin. Pakiramdam ko, hanggang ako'y nagdadamit babae, kapiling ko siya. Tuyo ng mga damit natin. Magbihis na tayo bago tayo magkaiyakan. Miyaka! Magbihis na kayo! Kailangan makalabas tayo dito ngayon din! Hindi magtatagal guguha ang kuwebang ito! Ha? Umaapaw ng tubig sa kuweba. Paano na yan? Ako nang bahalang pumigil sa pag-apaw! Kailangan buksan mo ang isip mo para maramdaman ito ni Chichiri! Ah, oo. Miyaka! Noriko! Huwag mo na kaming hilahin. Marunong naman akong lumangoy. Pag nagpumilit ka, baka mabali ang braso mo. Huwag kang hangal! Alam mo namang hindi ko kayo pwedeng pabayaan! Dinamay mo pa si Miyaka kung tamaan ka ng kidlat! Noriko! Huwag tayong sumuko! Kayang-kaya nating lampasan ang pagsubok na ito! At isa pa! Bilang tagapagtanggol, hindi ko hayaang may mangyari sa inyo habang may lakas pa ako! Noriko, mas lumalakas ka pala pag galit. Itong regalo sa akin ni Taigon. Bigla na lang ito naging baluti at binigyan ako ng lakas, kaya nahila ko kayo. Ha? Naging porselas ulit? Ha? Tignan nyo. Ang barko. Ay, salamat! Mabuti na lang at walang nangyari sa inyo! Nahirapan din akong hanapin ang spiritual na lakas nyo eh. Basang-basa kayo ah. Kasalanan mo lahat ng ito. Nagmagaling ka kasi. Salamat. Salamat, Noriko. Ha? Sa pagligtas mo sa amin. Bilang tagapagtanggol, hindi ko hayaan may mangyari sa inyo habang may lakas pa akong natitira! Ay, yun ba? Wala yun. Gusto ko lang inisin si Tamahome. Nagmamalaki kasi. Ha? Nakakasiguro ka bang mauunahan natin silang dumating? Sinisiguro ko po sa inyo. Sa mga oras na to, wala na ang Suzaku. Anong nangyari? Tinamaan yata ng kidlat ang barko natin. Kidlat na naman? Ayoko na! Kumapit kayo mabuti! Babangga tayo sa batuhan! May nasaktan ba sa inyo? Wala! Pero baka malunod tayo! Para sa'yo, Tatsuki, sisiguraduhin ko. Ano kaya nangyari sa labas? Sino ka? Hindi ko akalaing makakayanan niyo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Kung sa bagay, mahina pa lang yon. Kaya humanda kayo! Miyaka!
bakit na ako naging barbecue? Mailap ka! Tignan natin! Ang kapangyarihan ng kidlat. Kung di ako nagkakamali, ikaw si... Isa sa 7 tagapagtanggol ng seryo. Ako si Soy. Ipinadala ko para siguraduhin hindi kayo makakarating ng Hokan. Buong akala ko si Soy ay isang lalaki. Ito na ang iyong katapusan, Suzaku. Magpaalam ka na sa iyong mga tagapagtanggol. Miyaka, tumabi ka! Ngayon panoorin yung lahat kung paano ko tapusin ang inyong pinakamamahal na Suzaku. Buot ng langit! Kulog at kidlat! Ginagalit mo talaga ako, ha? Paano to? Hahayaan ko na lang bang mapahamak si Tamahome at ang iba pa? Alam ko na, ang espada ni Hotohori. Makikita mo, Soy. Lalabanan kita! Huwag na, Miyaka! Hindi mo kaya! Buot ng langit! Kulog at kidlat! Ready ka, Miyaka! Miyaka! Paano? Miyaka! Paano nang natatagalan ang aking kapangyarihan? Saan siya kumukuha ng lakas? Ang espada ni Hotohori! Miyaka, lagi ka sana mag-iingat. Oras na para tapusin ang laro! Humanda kayo! May pangako akong binitiwan, kaya hindi ako magpapatalo! Tigil! Miyaka! Tamahome! Nakita mo ba yung... Huwag mong kalimutan ang bili ni Tycoon! Hindi ko nakakalimutan. Labis lang ang tuwang nararamdaman ko. At walang masamang nangyari sa'yo. Tamahome, salamat. Akalain nyo, babae pala si Soy. Alam mo, Miyaka, pinahanga mo kami. Hindi ko rin akalaing matatalo ko siya. Tinulungan ako ng espada ni Hotohori. Yan ay sagradong espada. Hinigop nito ang kapangyarihan ng kidlat at ibinato muli ito kay Soy. Sagradong espada? Pinagbili ni Hotohori na gamitin ko to para ipagtanggol ang aking sarili. Salamat, Hotohori. Tingnan nyo! Ang imperyo ng Hokan! Ha? Nakakasiguro ka ba? Malamang nabiyak ang mga bato dahil sa kidlat. Nakahanap tuloy tayo ng daan para mapadali ang pagdating natin sa bayan ni Genbu. Sa wakas, mahahanap na rin natin ang Shinsaho. Ayos ka lang ba, Miyaka? Oo, salamat. Wow! Ang lawak ng lupain! Ang daming tupa, ang ganda! Ang lamig dito! Taski, gumawa ka naman ng apoy! Ayoko nga, magtiis ka na lang. Saan ang daan natin ngayon, Chichiri? Sa pagkakaalam ko, triple ang laki ng lugar nito kumpara sa Conan. Triple? Baka mahirapan tayong hanapin ng Shinzao. Wala tayong kakilala dito at napakalamig pa. Ha? Tulungan niyo ako! Saklolo! Mahuhulog siya sa kabayo! Tamahome, buhay ka pa? Maraming salamat, Mamang Ano! Walang anuman. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Bayaran niyo na lang kami. Kung inyong mamarapatin, maaari po ba kami makituloy dito sa inyo mamayang gabi? Oo, at bilang pasasalamat,
Ipagluluto ko kayo ng masarap. Bukas ang aking bahay sa inyong lahat. Wow! Ang galing niyong magluto! Ang sarap nito! Totoo po yun. Ngayon lang kami nakatikim ng ganitong klaseng luto. Magandang binibini. Ha? Hinahanap niyo daw ba ang ingkong? Opo. Ako si Tomoro, ang pinakamatanda sa tribong ito. Kamusta po? Ang haba ng balbas niya. Kuya, karga! Nagpunta raw kayo dito para hanapin ang Shinsaho. Opo. Ano po bang alam niyo tungkol dito? Ayon sa lolo ko, ito'y alamat ng isang nahirang na dalaga mula pa sa ibang mundo. 200 taon na nakalilipas nang salakay ng imperyo ng Koto ang Hokan. Noong mga panahong din iyon, may isang dalagang nanggaling sa ibang mundo at napili ito upang maging kinatawan ng Genpo. Nang natipon na nito ang 7 tagapagtanggol, nagsagawa sila ng seremonya upang tawagin ng Genpo. Simula noon nagkaroon ng kapayapaan dito sa Hokan. Genpo, tagapagtanggol, seremonya, 200 taon nang nakalipas. Ibig sabihin, may nauna na pala sa aming dalawa ni Julie na nagbasa ng aklat ng langit at lupa. Ano naman po ang kinalaman ng Shinsaho sa alamat na yan? Nang lumabas ang Genpo, lumikha siya ng isang kayamanan at ibinaon ito. Tinawag nila itong Shinsaho. Ha? Nagkakamali po kayo, Ingkong. Ang pagkakaalam ko, ang Genpo ay inilagay sa loob ng isang bolong kristal at tinawag nila itong Shinsaho. Ano? Ang sabi ng kaibigan ng pinsan ng nanay ko, binigyan ng kapangyarihan ng nahirang na Genpo ang mga buhok ng mga tagapagtanggol at tinawag itong Shinsaho. Gusto mo bang palabasin na sinungaling ang lolo ko? Ang dinig ko nga lumabas sa kabibi niya ang Genpo at tinawag itong Shinsaho. Ito po sinungaling! Paiba-ibang kwento niya eh! Magtungo kayo sa bayan ng Turan at ang mga nakatira doon ang makapagsasabi sa inyo kung saan matatagpuan ang Shinsaho. Naging matagumpay palang pagtawag sa Genpo. Kung nagawa nila nun, magagawa ko ring tawagin ang Suzaku ngayon. Ano kaya ang kinababahala ni Kuya Kenny? Huwag niyo nang tawagin ng Suzaku, Miyaka! Mapapahamak ka lang! Pwede po bang magtanong, Ingkong? Ha? Ang nahirang na dalaga, bumalik po ba siya sa kanyang mundo matapos nilang tawagin ang Genpo? Tamahome. Parang gano'n na nga yata ang nangyari, pero hindi ako sigurado. Naiintindihan ko po. Ginaw! Dinalang kita ng tsaa, Lady Julie. Salamat. Ang lamig pala dito sa Hokan, ano? Mas malamig daw po sa bayan. Si Nakago. Nandun po siya sa kanyang tulugan at kinakausap si Soy. Kababalik lang po niya kahapon at ang balita po'y hindi niya natalo ang kalaban. Pakitawag nga siya at sabihin mong gusto ko siyang makausap tungkol sa aming plano. Sige po, kayo po masusunod. Patawarin mo ko, Nakago. Hindi ko akalaing nasa babaeng yun ang sagradong espada. Huwag mong alalahanin yun. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sadya kasing napakalamig dito at hindi ako sanay. Patawad ulit. Hindi na kita bibiguin. Nakarating sa Hokan ang grupo ng nahirang na Suzaku at hindi ito naibigan ng mga tagapagtanggol ng Seryu. Nagpasya si Nakago na magsagawa ng panibagong plano. Bakit pa palaging umaasa si Lady Julie kay Nakago? Nandito naman ako. Nakago, gusto ko daw... Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang istorbuhin kayo. Pinapatawag ka ni Lady Julie at may sasabihin siyang importante sa'yo. Sabihin mong parating na ako. Hindi makakasali sa atin si Soy at masama ang pakiramdam niya. Sabihin mo na rin na gagamitin natin si Ashtare. Ashtare?